So, Okay. 1 to 2 weeks. So, by end of January, we have a new setting, hopefully, for the confirmation of charges hearing. Okay, kung talagang masunod lang no, talaga religiously yung timeline. Ang gusto ko lang liwanagin, yung December 5, ibig sabihin may assessment na ba yung mga medical doctors na kunwari nagbigay sila ito. Sabi ni Ma'am Cora Yanse, naku naman, bigyan ng PAMAS, nakakausap pa ng family. Ay, kapag kayo may mga hearing lang, biglang nanghihina ho. Kaya naman po ang nasasabi nung ating nagtatagong senador, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte daw po ay berewek na. Yun po yung sabi ni Bato, berewek na. Ang dating Pangulong Duterte ay berewek, no? Kung ano po ang ibig sabihin ng berewek, mga bossing, sa English po ay very weak na daw po. Yun yung sabi ni Bato, no? Ang he is fit to stand trial, and then yung susunod ba na procedure ay yung process ibig sabihin magsasubmit na lang ang prosecution at saka defense ng kanilang comments, pero ibig sabihin yung una ba may assessment na okay na siya sa aming medical assessment, ganon, okay ba yun? Pwede. Pero, Ganun ba yun? pinapaliwanag din sa amin na yung fitness to stand trial, hindi siya talaga medical condition. Okay. Hindi doktor ang nagpapasya. Hindi ito parang fit to return to work. Okay. Ang fitness to stand trial ay more a legal concept. Kumbaga, huwes ang nagpapasya niyan. Kaya, pwedeng ang sabihin ng doktor, kaya ba niyang makinig? Ang kanyang hearing ay, kunyari, 75%. Pwede siya, parang Ang ganon, yung kanyang, assessment. kumbaga, ang kanyang, wala siyang tumor sa utak, wala siyang, So, pwede. Di ba, Marigold, Pantalyon. Shout out sa iyo. At kay Joel Q na si Reza Force. Sabi ni Cora Yanse, they need to send Batoski ASAP para malibang siya. And correct. No? At least magpasko man ho, mga kababayan, unang Pasko hindi nangungulila. kumbaga, wala siyang Alzheimer's, Okay. wala siyang ganito, ganyan. Pwedeng ganun kasi yung assessment. Hindi siya diretsong assessment na this person is fit to stand trial. Pero kung ano't ano man, ang standard Kasi di ba yung pagkain tayo is, magpa-laboratory ka or magpa-medical ka, tapos sa ilalim nun, yung husga ng doktor, this person is fit to work. Nasa ilalim. Diba, nakasulat po yun. Yun, wala pala. Etong tao na ito ay walang tumor sa utak. Kung ano lang yung resulta yun. Tapos, ang magdedesisyon din po, mga kababayan, mga boss si Pamo Sir, yung ICC din ho. Nako. Sa dami ng mga kalokohan na pinagpapapasa nila ho dyan, mga bossing, siyempre, iisipin nila? Dinedenggoy na naman yata tayo nitong kampo ni Duterte, kasi ng fit to stand trial, simple, kumbaga, number 1, kayang makinig, kayang masundan ang mga nangyayari. And then number 2, kayang tumugon doon sa nangyayari. So, kumbaga, parang fit. Yun lang pala yun, Yun lang, kung fit sa trial, nakakarinig ba? Hindi naman bingi. Naiintindihan ba? Natural naman, makakasagot ba? Yun lang pala. Mga boss, nako, basic na basic. Tuloy na yan, malamang. Fit to return to work. Ang sasabihin ng doktor, wala bang lagnat yan, wala bang bali sa katawan, etc. Sa kanya isi-certify na fit to stand trial kung na-meet yung standards. So, 2 parts. Kaya bang marinig, masundan, at kaya bang sumagot o tumugon doon sa mga aligasyon laban sa kanya. So, both medical issue and a legal issue. Okay. Wala na, mukhang matutuloy yan. At ito mga bossing, muli kayong sasaktan. Mga DDS, muli kayong sasaktan ng ICC. Bakit? Ay naku po. Dahil daw, yung gagawin na do sa apela ng mga DDS o ng mga Duterte sa interim release ay isa sa ay hindi ito. Hindi ito. Nako, yan na naman kay Saldico. Tapos na yan, hindi na nila bayani ngayon si Saldico. Iba na, si Amy Marcos na kasi hindi umubra yung kay Saldico. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ng ICC, mukhang yung desisyon sa apela ni dating Pangulong Duterte ay ila-live stream daw po ng ICC. Masaklap yan, masakit yan. Biruin mo, syempre tututok ko ang mamamayang Pilipino dyan, titignan kung ano ang magiging
pangyayari. At syempre, baka makita na naman ho natin si dating Pangulong Duterte. Sandali, tagal na din, ano? Kailan huling nakita ang dating Pangulo? Marso yata? March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Naku, November o 28. Naku ha, may 7 o 8 buwan na palang hindi nakikita ng mga DDS ang dating Pangulo. Saklap naman ng buhay nyo. Oh, sasaktan kayo ng ICC. Bakit? Eh syempre ang magiging desisyon niyan is wala, malabo. Pagbigyan yung interim release na hinihiling nila o inaapila nila. 'Di ba? Bakit to, mga kababayan? Kasi nga daw po doon sa mga nakikita, lalong-lalo na doon sa mga supporter ng dating Pangulo at doon sa mga sinasabi ng Vice Presidente. Kesyo daw po kidnap. Oh. Ngayon, kayo mga bossing, kung kayo ang lalagay o kung tayo ang lalagay sa sitwasyon ng ICC, ang nakikita ho natin na mga sinasabi nila, ang nakikita nating mga pinagsisisigaw nila, si dating Pangulong Duterte ay kinidnap ng ICC. Ngayon po, pag pinayagan yung interim release, mga bossing, tingin nyo po, ibabalik sa inyo yan o ibabalik para mag-hearing? Hindi. Hindi nga nila ino-honor, hindi nga nila tinatanggap yung pagkaka-aresto sa dating Pangulo Malamang kapag ka naiuwi na ho yan o kung saan man pinayagan yung interim release, ang sasabihin niya, nako, hindi na namin hahayaan na kidnapin nyo ulit ang dating Pangulo. Ang usapan po sa interim release o ang idinadahilan nila sa interim release ay si dating Pangulong Duterte ay mag-a-appear doon sa mga hearing. Payagan lang. Malabo po. Saliwa po yung mga pinagsasabi nila. Saliwa po yung mga pasigaw-sigaw nila ng kidnap daw po si dating Pangulo. Na i-jailbreak pa nga, di ba? Itataka. I-jailbreak na natin si Pangulo. Kung kayo ho ang ICC, syempre hindi mo papayagan yan. Di ba? So malaki ang tsansa na mukhang mapapanood na live ng mga DDS. Ito pong posibleng kahinatnan ng interim release na iniaapila ng mga Duterte. Sabi ni Maribel Badiana, okay po yun,ilive po ng ICC kasi kawawa naman ang mga aanga-anga daw na DDS. Yung ibang DDS niyan, mag-iiyakan na sila, no? Magwawala yan. Asahan nyo po, babaha po ang mga post niyan sa social media, babaha po ang mga post niyan na nagsasabi, naku, ayun, Tatay Digong. Tapos, biglang lalaiban sila ni Bato de la Rosa, ipapakita ni Bato de la Rosa na siya ay nagleletyo. Aray ko. Siyempre magagalit na, Bato, ipinangako mo dati kay dating Pangulong Duterte at sa aming mga DDS na sasamahan mo ang aming Tatay Digong. Tapos ngayon, ayan, nandyan, nagleletsyon ka, nagtatago ka, ayaw mong samahan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Di ba, mga kababayan? Anyway, mga bossing, puntahan ho muna natin si Marcoleta, mga kababayan. Mabait si Marcoleta kay Boying Remulla. Kaya tayo. Yun nga ito yung sabi ko, kaibigan. Ayan.